gabi po sa lahat. Ay, nilang thank you. Alam naman, special guest ka namin palagi. Okay. Mga bata, ano yung ibig sabihin ng P? Proud. Ano yung ibig sabihin ng sa Tagalog ng proud? Pinakamalaki, pinararangal. Kung ako ay lumaki sa Capri. Yes. Ang iba, pag sinabing Capri, may notion na hindi maganda at the back of their mind. Sino yung meeting sino yung nag-attend ng meeting? Kabataan ng meron sa simbahan. Nag-react talaga ako noon. Kasi may meeting kami sa candidates para sa first canvassing. May coordinator kasi na nagsabi na ayaw daw mag-practice, ayaw sumali sa practice kasi sa Capri raw ginagawa. Talagang nag-react ako noon, sabi ko. Sige nga, bilangin natin ang coordinators dito sa ngayong present ng meeting ngayon. Laging lamang ang taga-Capri. Workers ng simbahan na masipag pagdating ng mga manpower. Capri lahat palagi ang talagang outnumbered ng mga taga-labas. Meron kasi bago kami Koreano. Di ba, friends si Brother Agustin? So, parang pinaliwanag ko ano ba yung dati kasi may issue taga-labas, taga-loob. Kami yung taga-loob dahil sinasabi nila na may taga-Capri at taga-labas yung mga taga-subdivision. Pero, ako bilang taga-Capri, never kong pinagmakaya Capri mula noon hanggang ngayon. At sana tayo yan. Maganda yung nasimulan, hindi dahil ito ay sinimulan ng aking anak, no. Gagawin ka naman kahit saan ka nagmula, dapat natin ipagmalaki, hindi natin ipagmakaya. Ay, Capri, kasi nung unang panahon talaga, mga 1976, talaga naman na marami talaga mga negative tungkol sa Capri. Pero ganun pa man, na-outgo na natin yun. Kumbaga, nalampasan na natin. At dahil sa mga masisipag na barangay captains natin, isa na si Kapitan Cando, naging maganda ang kinalabasan ng Capri. So, dapat tayong maging proud na tayo ay taga-Capri. Palakpakan natin ang Capri. Yes. Nakakatuwa po talaga na, alam nyo, siguro nga dahil ang Diyos ay marunong din tumanaw ng utang na loob. Hindi. Mali. Erase. Hindi naman hindi. Kasi palaging tayo ang may utang sa Diyos. Para tinitingnan niya rin yung tao na nagsisikap. Na sa kabila ng kahirapan ay nagsisikap. Sa kabila ng kahirapan ay nagbabalik. At sa pamamagitan na hindi man yung mga paglilingkod. Dahil ako po sa totoo lang, dito na po ako pinutyan ng buong simbahan. At sinasabi ko rin na yung aking paglilingkod ay talaga namang sinusubyan din ng Diyos na iba yung pagpapala. Napakapala ko po na sa aking pong 5 anak, hindi man po kami naging mayaman, ay napakababay po talaga ng aking 5 anak. Okay. Sa taong-taong po, ikatlong taon na natin ngayon, sabi ng ating MC, yes po. Ayan po si Ciela, hindi ko naman po alam na nabasa ko sa Facebook nung ito last week. Pag ako'y umuwi, ang sasalubong sa akin ni Nanay, Ciela, pwede ba? Tama na, dami mong minabala, dami mong pinapahirapan. Tapos may sagot sa naiwan ko sa'yo, parang gano'n. Hindi ko kasi talaga nagagalit ako nung una. Nung una kasi bonggang-bongga talagang bongga. Yung parang launching ng barang sa barangay Capri. Pero itong sumunod na 2 taon, sabi mo kapatid ko, ang dami ngayon, praise God marami. Kumbaga, mas nakakaakit na tayo ng tao. Maganda po yung taon-taon, kahit na sabihin natin na hindi bongga ang pagkain, hindi bongga ang selebrasyon, pero lagi natin napapatuloy, kumbaga hindi mapuputol. So, si Ciela po, sa kanyang munting kamparaanan, hindi man po alam ang mga plano, mababasa, nanay kasi ikaw, hindi ka nababasa ng Facebook, hindi nga ako nababasa ng Facebook. Puro sikreto, nagagalit nga po ako. Sandali lang po na may lumaba-ba. Nagagalit po talaga, ano ba plano? Patuloy na, galing kami ng Cavite. Anong oras na kami nakauwi? Kung magluluto tayo, wala nang chance, wala nang time. So kung ano man yung madaling gawin, yun na lang ating gagawin.
sa banda ko, ako naman din po ang kikilos. Okay, balik tayo sa celebration ngayon. Siguro po, isang pagpapasalamat din na si Sheila ang nagsimula nito at sinuportahan ng napakaraming taga-Capri. Natatandaan ko nung una talagang ang ganda ng celebration noon. At yung mga kabataan na patuloy din na sumusuporta kay Sheila, salamat sa inyo talaga. Naaawa akong nahiya sa inyo dahil nagtatrabaho kayo kahit wala kayo sa merienda, andyan yung support ko kay Sheila. Sabi nga, parang si Sheila ang layo-layo nasa maraming lugar, pero yung mga bata kumikilos para sa programa ng simbahan na kaparty yung proud akong lumaki sa Barangay Capri. Okay. Isang pasasalamat po sa pong may kapal na yung ako niniyan ako ng mga anak na katulad ni Sheila at kato sila. At siguro po parang makakuha rin ng inspirasyon yung mga batang, mga nakikinig, lalo na yung mga kabataan na nag-aaral. Kung paano ko po napagtapos yung aking limang anak, Diyos lang po nakakalam kung paano hirap, paano kahihiyan sa pangungutang. Madaling araw, ikunin ko lang po yung si Sheila na lang. Si Catherine, tumayo mga Catherine. Ayan. Mali. Mababa pa lang po ang bago ng eskwelahan. So, nag-graduate si Nimpa, si Jonathan, 5 taon po nag-aaral yan. Kaya lang po 5 taon. First year, ibang course. Second year, ibang school, ibang course. Third year, ibang school, ibang course. Yung 2 taon, saan ba ka nag-graduate? PSTC. Naalala ko PSTC? Sila ang nag-graduate ako nagsara na yung school, okay? Then si Ryan, and then pangapat si Sheila. Ayan po si Catherine. Mababa pa po ang pattern ng eskulahan niyan. Pangumaga ko grade 6. Tita, mauunod na po siya si Sheila. Huwag na pong pamasahe. Hindi ko malam, sama ang mangungutang. Sila na naman po siya ng yaman ko. Kasi kung pag sweldo, maliit yung sweldo, amin pa lang wala na eh. Naniniwala po ba kayo doon? Pagbigay ng sweldo, isang araw, 2 araw pa may pera, tapos wala na, diba? Mamungutang ka na naman. Ayun lang silang nagka-college, yung bunso, sabay. Tita, balik na naman si Catherine. Tita, malilit na daw po si Ate Sheila, hindi daw po pumasahin niya. So yun, sa madaling sabi po, nakaraos ng gano'n. Kaya po, ang pledge ni Sheila noon, sa kaunting tulong na may bibigay natin nanay, bawasan natin ang mga magulang na naghahanap ng pamasahe araw-araw. Sabihin na natin maliit yung ating na itutulong. Pero kahit pa paano, nakakatulong tayo. Sana naman yung mga maliit na tulong, mahalagahin ninyo dahil sabi ko nga bakit ako nagpapaaral. Kapita binaka ko, sinusunod na lang yung pakinutangan ko. At ako po ay nagpapasalamat na yung kalooban po ng aking anak ay ganong kalaki na kanyang puso na yung naranasan ng aming mag-anak na kahirapan sa pagpapaaral, sa pagkapak na mapagtapos sila, ay gusto niya na makatulong sa iba. Hindi man po malaki yung naibibigay niya, ay makatulong po kahit papano para po maibusan yung nga po, kasi ang gusto niya kasi yung talagang, kung nakapag-aaral kami, at kasi natapos na kami, i-share natin sa iba. At saka, kay sila ko po natutunan talaga yung, kung ano man meron tayo ngayon, kung may pera man tayo ngayon, hindi atin yan eh. Bigayan ng Diyos. Sa Diyos yan, Diyos ang may-ari ng ating, kung ano meron tayo, kaya natin bahagi sa iba. Nanay, huwag kang mag-isip na wala kang pera. Huwag kang mag-isip na dumadaan lang sa kami mong pera dahil kasi nga may inuunahan. Hindi ba nung walang laman ang iyong bulsa, pero masaya naman yung ating bulsa kasi marami tayong natutulungan. At yun po ang nangyayari. At siguro po dahil alam ng Diyos yung kanyang advocacy, patuloy po siyang ginagabayan ng Panginoon na lahat po ng mga pinagpapanalangin ko, lahat po naman ay nagkakaroon ng katuparan. Para sa Kanya, hindi lang po para sa Kanya, kundi para sa mga anak ko.
At kasama na rin po yung ibang tao na pinapanagdasal namin araw-araw, umaga dito sa simbahan ng San Isidro Labrador. So, sa mga nanay po na nandito ngayon, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na kung wala tayong pera, huwag yung walang pera, parang yung mawala na tayo ng pag-asa. The more na magsikay tayo magsikap. Pag sinabi mo wala, talagang wala. Pero sabi nga, ano yun? Pag ayaw may paraan, Pag gusto. pag gusto may paraan, pag ayaw may hindran. Yes, mahirap magpaaral. Pero kapag po napagtapos natin ng mga bata, doon na po yung ating gloria. Kasi po, kung napalaki natin ng maayos ang mga bata, ng ating mga anak, sa bandang huli po, lahat po yung ibabalik din sa ating mga magulang. Basta maganda lang po natin pinalaki yung ating mga anak, lahat po yun ay babalik at babalik sa ating mga magulang. Hindi po natin hinahangat na pagbayarin sila kung ano man yung ating ginagawa sa pagpapaaral. Dahil po nagulat sila na ganito kami, pinalaki na ng nanay, pinaaral kami ni nanay. Parang yung pagmamahal nila lang po talaga sa akin bilang nanay kasi wala na silang tatay. Sobra-sobra po binabalik nila na parang hindi man nila ako mapaginhawa sa pamamagitan ng pera na dumami yung aking pera, lagi akong may hawak na pera, hindi po yun eh, hindi naman po yung mahalaga eh. Basta po ang nararamdaman ko po yung kanila pong pagmamahal, lahat. Lalo na po pala pag lumalayo ang anak. Pag po pala yung mahiwalay sa iyo yung anak, mas mararamdaman po yung talagang sabi nga, ano ba yung absence makes hearts go fonder, yes. Parang, kasi andyan yung ibang anak ko eh. Parang okay lang, pero pag malayo pa ng isang anak, mas ramdamutan nila yung kanilang pagmamahal. At nagpapasalamat po ulit ako sa Diyos na anak po si Shell, salamat po na sinusuportan sila ng kabataan. Again po, gusto lang po kayong ma-inspire na hindi po hadlang ang kahirapan para kung hindi natin mapag-aral ang ating mga anak. Ang Diyos po ay sobrang mabait, ang Diyos po ay sobrang mapagmahal, na kapag nakikita nila ng Diyos na tayo ay talagang nagsisikap at gusto natin may babang ang ating mga anak, meron po laging paraan para po bigay sa atin ng mga biyaya na ating kinakailangan. Maraming salamat.